To
sa ating lahat, mga kapatid. Inaanayaan ko po kayo magsitayo bilang paggalang po sa ating Panginoon. Pwede po ba kahit na ilang segundo lalahanin natin? Pikit natin saglit ang ating mga mata. Lalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Hallelujah. O dakilang banal na Ama na makapangyarihan. Ikaw po ang aming sinasamba sa mula po sa simula hanggang po sa pagtatapos ng aming pananambahan. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang lahat-lahat po ng aming pananambahan na ito. At gayon din po, Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito at sa nakaraang mga linggo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patnubay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, alam po namin na sa kabila po ng pandemyang ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ay narariyan. Hindi mo pinababayaan, Lord, ang iyong mga nilalang, lalo't higit ang iyong mga anak, Panginoon. Wala po kami, Panginoon, pangamba. Bagamat, Lord, paminsan-minsan talaga pong hindi maiwasan, lalo na't nababalitaan namin sa mga balita na maraming mga bagay, Panginoon. Ang mga, ito nakalipas, tulad po na lindol, Panginoon, bagyo. Ngunit, Panginoon, alam namin na walang forever maliban sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Lord, ang may kontrol ng lahat ng ito, O God. Kaya po, Panginoon, samahan mo nga pong bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Mula po, Panginoon, sa magbibigay ng message, ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa Kanya ng mga sasabihin niya. Gayon din, Panginoon, ang worship, ang magbibigay po ng tugtog. Ito po ay alay namin sa inyo, Panginoon. At inihiling po namin ang bawat isa, Panginoon, ay makinig sa mensahe na iyong bibigay sa umagang ito. At dalhin po namin ito sa aming pag-uwi. Hindi lamang namin po marinig, kundi pamuhay namin sa araw-araw. Alam namin, Panginoon, na magagawa namin ito sa tulong mo, Panginoon. Salamat, Lord. Wala po salita na bigkas na kulang namin sabihin ang lahat ng kabutihan ng pag-ibig mo sa bawat isa. Gayon din, Lord, kami kuminsan ay nagkukulang, Lord, sa mga bagay na hindi kalooban mo. Alam namin, Lord, na pinatawad mo na kami. Tulungan mo nga po kami sa araw-araw. At ikaw rin po, Panginoon, ang mag-provide ng pangangailangan namin. Lalo, Panginoon, yung mga anak mo, Lord, na kasalukuyan po ngayon ay mga nangangailangan, mga may karamdaman. Ikaw na pong bahala sa kanila, Lord. Alam ko, ikaw rin po magpapagaling sa kanila. Ito lamang po masasabi namin dahil, Panginoon, hindi namin malaman kung paano namin pasasalamatan ang pag-ibig mo. Ang tanging masasabi namin, Lord, mahal ka po namin. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming pong salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord. Ito po aming samot dalangin na may pananalig sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Isa pong malamig at mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, ang sabi nga po, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo, maging lumindol, maging pag-usok ng bulkan, at maging si COVID. Lahat yan hindi hadlang upang papurihan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Amen! So, alam niyo po, kagaya po sa Walls of Jericho, walang ibang solusyon kundi ang magpuri at mag-worship tayo sa ating dakilang Diyos, at lahat ng yan ay guguho sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen! Thank you, Lord! Purihin po natin ang lugar na to ng papuri. Pasasalamat para sa ating napakadakilang Diyos. Amen and amen! Hallelujah! Mataas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Dapat pong papurihan at pasalamatan sa lugar na ito. Pasasalamat
dakilas Diyos. Once again, sa buhay ko. Buhay ko'y hahayag, sa buhay ko'y tatanyag, sa buhay ko'y luwalhatiin ka. Sa buhay ko, sa buhay ko'y hahayag, sa buhay ko'y tatanyag, sa buhay ko'y luwalhatiin ka. Lungkot ng puso'y iyong pinawin. Hirap na sa'kin, pinalitan mo ng kalasaya. Tumawin, puso ko'y lumapaw. Mati-mati, pigilan. Mati-mati, pigilan. Mati-mati, pigilan. Kailan pa? Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na walang handang para purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos. Ano man mga kapatid ang pinagdadaanan natin, alam ko na may Diyos tayo na handang tumulong sa atin na kahit kailan hindi niya tayo pinabayaan. Nais niya na patuloy tayong lumapit sa kanyang hiling, sa kanyang gabay, sa kanyang banal na tahanan upang tayo makasumpong ano man ang kulang sa buhay natin. Tiyak na tayo ay secured, tiyak na tayo ay protected sa anumang pangamba sa mundong ito. Lord, ang dami naming worries, ang dami naming problema, Panginoon. Pero nang dahil sa iyo, alam namin kami may pag-asa. Alam namin na kami babangon. Alam namin na kami magiging tagumpay dahil sa tulong at biyaya mo lamang, Panginoon. Lord, ang hindi namin kaya, lahat ay posible sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang alay namin paghahandog ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa mundi namin kaya, Panginoon, alam namin na mapapasalamatan ka namin sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Yes, Jesus, you are always faithful. Hallelujah. Tapat ka, O Diyos, sa bawat isa, sa lingkod mo, Panginoon. Thank you, Father. Yes, Jesus. Hallelujah. Let us worship our Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Magtatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo lilim na masumpungan ka sa dakong lihim.
papuri ay tanging para sa iyo lamang, Panginoon. Wala kaming ibang hangad, kundi ang mataas ng ngalan mo. Ang papuri ko ay tanging sa iyo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo mapangailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo mapakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko, let us sing, church. Ang papuri natin sa Diyos. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo mapakailanman. Mananatili sa'yo, hiling. Yes, Lord. Sambahin natin ang ating dakilang Diyos. Nasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, hiling. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, hiling. Nasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, hiling. Yes, Lord. Sasambahin ka. Sambahin natin ang dakilang Diyos. Mananatili sa'yo, hiling. Masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lihim. At sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lihim. Nang masumpungan ka sa huling pagkakataon, mananatili
bang lingunin natin ang ating mga katabi at sabihin natin sa kanila, si Kristo ang iyong lilin. Sabihin mo sa kanya, you are in Christ. The safest place in the world. Amen. Are you ready for God's word? If you are ready for God's word, can I hear your clap offering to Jesus Christ, our Lord, our King, our Savior? Hallelujah. Let us shout the name of Jesus. The name that is greater than storm, than earthquake, and this pandemic. The name of Jesus. Jesus. Shout Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Taas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Nagpapalakas. Nag-aalis ng takot. Sabay-sabay po natin sabihin today, with faith in our hearts today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen and amen. Manatili po tayo nakatindig at samahan po ninyo akong basahin ang aklat po ng Salmo, Kabanata 10, talata 1 hanggang 18. Babasahin ko po sa Tagalog, sundan po ninyo aking babasahin gamit ang inyong mga mata. Ganito po ang ating matutunghayan. Bakit ka lumalayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng pighati? Sa kayabangan ng tampalasan, ang sawimpalag ay namimighati. Siya'y nahuhuli sa mga pakana noon. Sapagkat ipinagmamapuri ng makasalanan ang kanyang kasakiman at nilalait ng mapag-imbot, sinisiphayo ang Panginoon. Ipinagmamalaki ng tampalasan, hindi siya maghihiganti. Walang Diyos, ito ang kanyang mga pag-iisip. Ang kanyang mga landas ay matiwasay sa lahat ng panahon. Ang iyong mga hatol ay malalayo sa kanyang isipan. Sinisiphayo niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Sinasabi sa kanyang puso, hindi ako mababagabag. Sa mga salit-salin lahi ay hindi ako magiging sawimpalad. Ang kanyang bibig ay tigib ng panunumpa, panlilinlang at karahasan. Sa ilalim ng kanyang dila ay ang kasamaan at kabuktutan. Siya ay nakaabang upang sumalakay sa tabi ng mga nayon, sa mga puok na tago at pinapatay ang walang sala. Ang kanyang mga mata ay nagmamanman sa dukha. Siya ay lihim na naghihintay na gaya ng isang leon sa kanyang taguan. Nakaabang siya upang sunggaban ang mahina. Hinuhuli ang mahina at kinakaladkad sa kanyang silo. Siya ay yumuyukod, gumagapang sa lupa. Sa kanyang bagsik ay nahuhuli ang mga kapuspalad. Sinasabi niya sa kanyang puso, nakalimot na ang Diyos. Nakatago ang kanyang mukha. Hindi na siya nakakakita. Bumangon ka, O Panginoon. O Diyos, itaas ang iyong kamay. Huwag mong kalimutan ang mga nagdurusa. Bakit sisiphayuin ng tampalasan ng Diyos at sasabihin sa kanyang puso, hindi siya maghihiganti? Ikaw na rin ang nakakakita, sapagkat nililingap mo ang dusa at dahita upang kalinain sa iyong mga kamay. Sa iyo'y umaasa ang kapuspalad. Sa ulila, ikaw ang tagapagsaklolo.
Baliin mo ang bisig ng makasalanan at masamang budhi. Parusahan ang kanyang kasamaan, mapawi ang kanyang lakas. Ang Panginoon ay hari magpakailanman at magpasawalang hanggan. Ang mga bansa ay nalipol na sa kanyang lupain. Ang hangarin ng mga namimighati ay pinakinggan mo. O Panginoon, pinalakas mo ang kanilang mga puso, nakinig kang mabuti, upang ipagsanggalang ang karapatan ng ulila at api, nang huwag nang manakot ang sinumang taong tagalupa. Ito po ang salita ng Diyos. Lord, we bow our heads before you, for we acknowledge you as King all over the world. You are King all over the storm. You are King over the pandemic. You are King over every negative situation in the world. And truly in Christ, we are blessed to the full. In Christ, we are safe. And in Christ, we have peace. Lord, we are thankful for your Holy Spirit that is with us this morning. Siya po magtuturo. Siya po magbibigay ng kapahayagan. Siya po magbibigay ng panibagong kaisipan sa amin, Panginoon, na kailangan namin sa bawat araw. Tunay nga po na ang gawa ng dyablo na panlilinlang ay nagapi na sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay tagumpay kay Kristo. At dahil po sa dugo ni Kristong nabubo sa krus ng Kalbaryo, kami po'y nakakatindig sa harapan niyo na banal, walang bahid, at inari mong anak. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat po ng mga hirang ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede po bang kawayan natin ang ating mga kapatiran na nakikita natin sa buong bulwagan? Ngitian po natin gamit ang ating mga mata at sabihin natin sa kanila, kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Are you happy this morning? Kung kayo po'y masaya, palakpakan natin minsan ba ang ating Panginoon? Kung ang palakpak mo ay magpapakita ng pasasalamat, napakahina. Hallelujah! Maaari na po kayo mo po, brothers and sisters. Ang pamagat po ng mensahe na aking ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay aking pong pinamagatang Do not lose hope. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naranasan mo na bang mawalan ng pag-asa? Yung hindi ka na makapag-isip ng maayos dahil nalulunod na ang isip at puso mo sa sobrang kalungkutan? Yung parang sumasagi sa isip mo, wala nang saysay ang daigdig. Wala nang saysay ang buhay. Wala nang silbi ang buhay ko. Parang kahit na anong gawin natin, kahit na anong gawin ko, parang hindi natatapos sa mga problema. Para bang wala na akong makitang nangyayaring maganda sa aking buhay at sa aking paligid. Parang puro na lamang kasawian, kamalasan at pighati. Kapatid, kung ito ang nararanasan mo o dinadanas mo, nais kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. Sa Biblia po ay may mga tao ding nakaranas na mawala ng pag-asa. At ngayon pong umaga itatalakayin natin kung papaano nila nalabanan yun pong kawalang pag-asa sa buhay. Sabi nila ngayon pong panahon na to, ang daming may depression, ang daming may anxiety, nawawala ng pag-asa. Sa Biblia, marami din pong tao nakaranas noon. Kaya magandang tanungin, paano nila ito nalabanan? Paano nanatili ang kanilang pag-asa? Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Pakinggan po natin sandali ang daing ng isang tao sa Biblia na nawala ng pag-asa. Balikan po natin yung unang talata. Ang sabi niya, bakit ka lumalayo, O Panginoon?
Bakit ka nagtatago sa mga panahon ng pighati? Inyo pong siyasating maigi yung sinasabi ng lalaking ito. Tama ba ang sinasabi ng isip niya? Talaga bang lumayo ang Panginoon? Talaga bang nagtatago ang Panginoon kapag tayo ay may pighati? Ano po sa palagay ninyo? Palagay ko ang inyo pong isasagot, hindi. Kaya lamang, ang lalaking ito, mas nanaig po sa kanya ang kawalang pag-asa, kung kaya nasambit po niya ang mga katagang ito. Halatang halata na ang taong ito ay natatalo na ng negatibong emosyon, kung kaya naging manhid na siya sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay at nakatuon na lamang siya sa kung ano ang hindi maganda sa daigdig. Ang tanong, ano po kaya ang naging ugat ng ganitong pag-iisip? Bakit nauwi sa ganitong takbo ng pag-iisip ang kanyang sarili? Tingnan po natin ang susunod na talata. Ang sabi sa verse 2, sa kayabangan ng tampalasan, ang sawimpalad ay namimighati. Siya'y nahuhuli sa mga pakana noon. Mapapansin po natin na ang isip ng taong ito ay nilason daw ng isang kaaway na kung tawagin dito po sa talata ay mayabang na tampalasan. Ang goal po ng tampalasang ito ay gumawa ng pakana, gumawa ng patibong. At kapag ang isang tao ay nahulog o nagpatihulog sa patibong ng tampalasang ito at siya'y naging biktima, makikita po niya ang kanyang sarili na trap na. Matatagpuan niya ang kanyang sarili na punong-puno na ng pighati. Iba na siya mag-isip at araw-araw namimighati. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ingat ka sa tampalasan. Sabihin mo sa kanya, ingat ka sa kanyang pakana. Mga kapatid, mayroon po tayong espiritual na kaaway. Siya po ay isang mayabang na tampalasan na gumagawa ng pakana laban sa mga anak ng Diyos. Ang tawag ng Biblia sa kanya ay leon na umaatungal, nag-aanap ng masisilo. Ibig po niyang dayain, siluin ang ating mga isip upang tayo po ay dalhin sa isang estado na punong-puno tayo ng pag-aalala, pighati, at kalungkutan. Kaya mga kapatid, ang panawagan ng Diyos sa bawat isang nakikinig, bantayan ang ating pag-iisip. Ang sabi po sa verse 7, ang kanyang bibig ay tigib ng panunumpa, panlilinlang at karahasan. Sa ilalim ng kanyang dila ay ang kasamaan at kabuktutan. May dila daw ang kaaway na ito. Sabihin nyo nga, dila. At ang dila niya daw ay puno ng panunumpa, puno ng panlilinlang, puno ng karahasan. In short, ang estratehiya ng kaaway na ito ay magpadala po ng mga lies, kasinungalingan upang linlangin ang maraming tao. Nilalaso niya ang ating isip sa pamamagitan ng mga kaisipang hindi naman totoo. Ibig niya na i-download natin sa ating mga isip ang kanyang mga katang isip, mga katatakutan, para lagi tayong aburido, para lagi tayong may anxiety. Magpapadala siya ng alinlangan sa iyong sarili, sa iyong kinabukasan, at maging sa Diyos. Ang sabi po ng verse 3, sapagkat ipinagmamapuri ng makasalanan ang kanyang kasakiman. Proud raw itong kalaban na ito sa kanyang ginagawa, sa kanyang kasakiman. At nilalait ng mapag-imbot, sinisiphayo ang Panginoon, sakin daw ang kalaban natin. Mapag-imbot daw ang tampalasang ito. At ganito po ang kanyang tinig. Ang tinig ng kaaway na ito, minamahina niya ang Diyos. Minamaliit niya ang Panginoon. Ang sabi dyan, sinisiphayo ang Panginoon. Nilalason niya ang isip ng marami at sinasabi, walang Diyos. Sinasabi niya, walang talab ang Diyos sa ating mga buhay. Kinalimutan na tayo ng Diyos. Yan po ang paandar ng kaaway. Ang sabi ng verse 4, ipinagmamalaki ng tampalasan, hindi siya maghihiganti.
Kung minsan po pumapasok sa isip natin, parang wala namang Diyos, parang hindi ako tinutulungan ng Diyos. Bakit ganito ang nangyayari sa aking negosyo? Bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay? Yan po ay tinig ng tampalasang ito. Sabi ng verse 4, pinagmamalaki ng tampalasan, hindi siya maghihiganti. Walang Diyos, ito ang kanyang mga pag-iisip. Mapapansin po ninyo, ang kalabang ito, ang kaaway na ito ay mahilig magpadala ng mental attacks. Sabihin nyo nga, mental attacks. Para mag-isip ang isang tao na walang Diyos, patay ang Diyos, at hindi ka kayang tulungan ng Diyos. Naranasan mo na ba na kung kailan ka dumadalo sa mga gawain, saka naman umiral sa iyong isip, may Diyos ba talaga? Bakit ganito nangyayari sa mundo? Bakit parang hindi ako nakikita ng Diyos? Kapatid, ang akala ng marami, isip nila yon. Pero ang totoo, tinig iyon ng talunang kaaway. Paandar iyon ng kaaway. Kaya kapatid, huwag mong sakyan. Huwag mong i-entertain. Patibong iyan ng talunang kaaway. Amen? Sabi ng verse 5, sinisiphayo niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Tingnan niyo po kung anong tingin sa atin ng kalabang ito. Ang tingin daw sa atin ay kaaway, hindi friend. Ang goal niya magpaandar ng kalituhan, alinlangan, mga gawa-gawang kwento sa ating isip upang tayo po'y mag-overthink at mapuno ng siphayo. Naku, baka ako'y may Delta virus na. Naku, baka ako'y mamamatay na. Naku, baka mawalan ako ng negosyo. Akala po natin ay pangkaraniwang takot lang. Hindi po natin babantay ng ating mga isip. Mga kapatid, dyan pala ay paandar ng kaaway natin na talunan. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ako'y matagumpay. Hindi ako papadaya sa dyablo. Amen. Sabi mo sa nasa likod mo, huwag kang pauto, kapatid. Sabi ng verse 8, siya ay nakaabang. Nakaabang pala ito. Upang sumalakay sa tabi ng mga nayon, sa mga puok na tago at pinapatay ang walang sala. Ang kanyang mga mata ay nagmamanman sa dukha. Tuso pala ito. At talagang nag-aabang ng masasalakay. Nagmamanman daw. Yan ang sabi ng verse. Kaya kung hindi po natin babantayan ang ating mga isip, mahahatak niya tayo sa kalituhan, overthinking, alinlangan, bagabag, takot. Gusto niyang patayin yung kung ating kumpiyansa sa ating sarili para guluhin ang ating buhay. Kasi alam ng kaaway na ito na pag magulo ang ating isip, magiging magulo din ang takbo ng ating buhay. Alam niya na kapag salaula ang ating isip, masasalaula na rin ang takbo ng ating puso at ng ating buhay. Kaya ang target niya, ang iyong isip. Kaya ang panawagan ng Diyos sa ating pong mga isip ay ma-renew ng gospel, ma-renew ng salita ng Diyos. Amen? Kung hindi po natin alam ang mga salita ng Diyos, kung hindi po natin alam na talunan ng kaaway na ito, tayo padadala sa Kanya. But right now, the Lord is exposing the lies of the devil. Amen? Hallelujah! Verse 9, siya ay lihim na naghihintay na gaya ng isang leon. Diba sabi sa New Testament, meron doon tayong kaaway na parang leon? That's why I believe dito po sa Old Testament, ito tinutukoy na leon na ito na mapanling lang ang ating pong kaaway na hindi nakikita. Siya ay lihim na naghihintay na gaya ng isang leon sa kanyang taguan. Nakaabang siya upang sunggaban ang mahina. Hinuhuli ang mahina at kinakaladkad sa kanyang silo. Palihim pala ang kilos nito. Nakakita na po ba kayo nung leon na, di ba minsan pag nakakapanood kayo sa YouTube, yung leon na nasa parang, di ba yung mga usa ay patakbo-takbo, hindi nila alam may leon doon. Pero yung leon nandun sa sulok, nagtatago, nag-aabang, sino kaya ang masisila? Sabi ng leon, ayun, medyo papilay-pilay iyon. Naku, medyo mahina iyon. Medyo mabagal kumilos iyon. Yun po ang kanyang hahabulin. Yun ang kanyang kakainin. So sabi po dyan, palihim ang kilos ng kaaway na ito. At dadating siya sa araw, dadating siya sa oras na hindi mo batid. Bigla-bigla ka na lang niyang
sasaksakan ng mga kaisipang nakakagimbal. Yung mga kapatiran po tayo, magme-message sa akin, Pastor, hindi ako makatulog. Parang pakiramdam ko, okay, mababaliw. Isip ako ng isip. Siyempre ako naman bilang pastor, ika-counsel sila. Pero na-realize ko yung mga kaisipan nilang yun. Yung mga naglalaro sa isip nila, it's not really from them. It is from this devil. Na nililito ang kapatiran, nililito ang kapatid na ito. So yan po ang kanyang gawa. Paborito niyang silain yung mga mahihina, yung mga hindi handa. At pag nasakmal ka niya, kakalad ka rin kanya sa kanyang silo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang salita ng Diyos. Ang iyong sandata. Kaya sabi ng salita ng Diyos, the Word of God is the sword of the Spirit. Ito po ang panlaban natin sa liyong ito. Amen? Pag sinabi ng Diablo, mahina ka, ano reply mo? The joy of the Lord is my strength. Amen? Ang sabi ng Diablo, ikay mababaliw na. Isip ka ng isip, mababaliw ka na. Yan ang sabi ng Diablo. Anong sasagot natin? Ang sabi ng Word of God, for God has not given us the spirit of fear, but of sound mind. Amen. Ang sabi ng Diablo, wala ka ng pag-asa, makasalanan ka. Ang sabi ng Diablo, hindi ka mahal ng Diyos. Nag-iisa ka sa buhay. Ang sabi ng Word of God, sa kanyang dugo tayo nahugasan sa lahat ng kasalanan. Kaya dapat alam natin ang salita ng Diyos. Amen. Malalampasan natin itong pandemic na ito. Mananatili tayo nakatayo because we know the Word of God. Amen. Verse 10. Siya ay yumuyukod. Gumagapang sa lupa at sa kanyang bagsik ay nahuhuli ang mga kapuspalad. Babagsik po pala itong kaaway na ito at pagapang-gapang. Sabi mo sa iyong katabi, ingat ka. Pakagapangin ang iyong isip. I-rebuke mo yung thought na yon. I-rebuke mo yung isip na yon. Amen? Kadalasan nabibiktima po ng kaaway na to yung tao o yung Kristiyano na kulang sa Word of God. Yung tao na hindi pukaw ang isip at kalooban sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po ang kaaway, hahanap po siya ng bahagi sa buhay natin na walang liwanag ng gospel, nang walang liwanag ng salita ng Diyos. At pag nakita niya, ito yung area ng buhay niya na hindi niya alam yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito yung area ng buhay niya na hindi niya alam ang salita ng Diyos. Doon siya sasalakay. Doon siya mag-i-inject ng lies. Doon siya mag-i-inject ng mga kasinungalingan hanggang sa mawawalan ka na ng kumpiyansa sa iyong sarili. Ang kaaway po natin ay sinungaling. Sabi ng Book of Revelation, ng ating kaaway ay accuser. He is a liar. Papadala po siya ng lies. Kaya po napakahalaga, brothers and sisters, na sa ganitong panahon, mayroon tayong bala. Mayroon tayong pangtudla sa mga kasinungalingan ng kaaway. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Verse 11, sinasabi niya sa kanyang puso, nakalimot na ang Diyos. Ito po'y tinig ng Diablo. Sinasabi niya, nakalimot na ang Diyos. Patay ang Diyos. Nakatago ang kanyang mukha. Hindi na siya nakakakita. Pinupuntirya po niya ang puso natin kung saan nakakubli ang ating emosyon. Pupuntiryahin niya ang iyong emotions. Tatalunin niya ang iyong confidence. Tatalunin niya ang iyong kumpiyansa para hindi ka na makagalaw sa buhay. Hindi ka na maging epektibo sa ginagawa mo. Hindi ka na maging epektibo sa ministry dahil dadaing ka at sasabihin mo, nalimutan na ako ni Lord. But that is a lie. May plano ang Diyos sa ating mga buhay. Ang iglesia ng Panginoon, the Church of God, is bought by the blood of Jesus Christ. May plano ang Diyos. Amen? God is behind the scenes. Hindi man natin siya nakikita, but we know sa lahat ng pangyayaring ito, God remains our King. Amen! Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Dahil ang ilan po sa inyo nanonood sa kanilang mga tahanan, marami po sa atin dito ang sinasabi ngayon, Pastor, yung mga sinasabi mo tamang-tama sa akin. Mukhang isa ako sa mga nabiktima ng tampalasan. Pastor, anong gagawin ko?
Hindi ko na mabago ang takbo ng aking isip. Nalaso na ata ang isip ko ng kaaway. Nag-overthink na ako. Punong-puno na ako ng anxiety, ng alinlangan at takot. Hindi ko na maalis. Ano kaya ang dapat kong gawin, Pastor? Tingnan po natin kung anong ginawa ng lalaking ito. Paano kaya siya naliwanagan? Anong ginawa niya para malabanan niya yung kasinungalingan ng kaaway? Tingnan po natin ang sabi ng verse 13. Ang sabi doon, bakit sisiphayuin ang tampalasan ng Diyos at sasabihin sa kanyang puso, hindi siya maghihiganti? Ang unang bagay na dapat mangyari sa iyo, maunawaan mo na mayroon tayong kaaway na nandaraya. Once na-realize mo, bulong yan ng dyablo, you're one step, naka one step ka na papunta sa iyong victory, sa iyong pag-iisip. Kaya ang sabi niya sa verse 13, bakit sisiphayuin yung tampalasan ng Diyos? Na-realize niya may tampalasang pabulong-bulong. Ang atake ng kaaway ay sa isip. So anong dapat mong gawin kapag isip ka ng isip? Tingnan niyo po yung ginawa niya, nagsalita siya. Pansinin niyo po may question mark. Sabi niya, bakit sisiphayuin ang tampalasan ng Diyos at sasabihin sa kanyang puso, hindi siya maghihiganti? Ano pong ginawa ng lalaking ito para labanan yung lies ng enemy? Question mark. Kinwestiyon niya yung thoughts. So kapag ka napupuno ka na ng mga doubts, napupuno ka na ng fears, litong-lito na yung isip mo, buhol-buhol na yung isip mo, gayanin mo lalaking ito. Questionin mo yung mga pumapasok na idea sa isip mo. Labanan mo yan. Questionin mo ang paandar ng kaaway. Tingnan niyo po kung paano niya ito ginawa. Balikan natin yung verse 4. Next slide. Ang sabi doon, sabi ng verse 4 ito, pinagmamalaki ng tampalasan, hindi siya maghihiganti, walang Diyos. Ito ang kanyang mga pag-iisip. So nung verse 4, parang naghahari sa isip niya, hindi maghihiganti ang Diyos, walang Diyos. Pero pagdating po ng verse 13, next slide, tingnan niyo, yung narinig niya doon sa verse 4, kinwestiyon niya. Ang sabi nito, bakit sisipayuin ng tampalasan ng Diyos at sasabihin sa kanyang puso, hindi siya maghihiganti. So, kinwestiyon po niya yung thought na binubulong ng kaaway. Anong sinasabi mo ako'y mahina? Anong sinasabi mo ako'y mahirap? Anong sinasabi mo ako'y dusta? Anong sinasabi mo ako'y nag-iisa? Questionin po natin yun. Amen. Amen. Sabi po ni Martin Luther, hindi natin mapipigilan na ang ibon ay lilipad-lipad sa ating ulo. Pero pwede daw natin pigilan na ang ibon ay gumawa ng pugad at mangitlog sa ating ulo. Ang tinutukoy po niyang ibon dun sa kanyang kwento ay yung lies ng devil. Tingnan niyo nga ang ulo ng inyong katabi, baka naitlog ka na. Tingnan niyo nga, baka pisak na. Praise be to God. Amen? We are being freed right now. At pagkatapos po noon, pagkatapos niyang questionin ang bulong ng kaaway, ito yung sumunod niyang ginawa. Kinausap niya ang kanyang sarili. Nangaral siya sa kanyang sarili upang mabuwag ang paandar ng kaaway. Nag-preach siya sa kanyang sarili. Sabi ng verse 14, ikaw na rin na nakakakita sapagkat nililingap mo ang dusa at dalita upang kalingain sa iyong mga kamay. Sa iyo umaasa ang kapuspalad. Sa ulila, ikaw ang tagapagsaklolo. Nag-preach siya sa kanyang sarili. Pinaalala niya sa kanyang sarili kung sino ang Diyos. Diba sabi ng kaaway, wala ng Diyos. Kinalimutan ka na ng Diyos. Tapos pagdating sa verse 14, kinausap niya yung sarili niya, sabi niya, ang Diyos ay tumutulong sa kapuspalad. Ang Diyos ay tagapagsaklolo. Remind yourself of who God is. Amen. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Amen. The Lord is my victory. That Jesus Christ is my wisdom. Jesus Christ is my righteousness. Remind yourself of who Christ is. Pag-umawa ka sa sarili mo, in Christ I am full. In Christ I am blessed. Verse 16, ang Panginoon ay hari magpakailanman at magpasawalang hanggan. Ang mga bansa ay nalipol na sa kanyang lupain. Ang hangarin ng mga namimighati ay pinakikinggan mo. Verse 17 and verse 18, O Panginoon, pinalakas mo ang kanilang mga puso.
nakinig kang mabuti upang ipagsanggalang ang karapatan ng ulila at api nang huwag nang manakot ang sinumang taong tagalupa. Kanina po, yung isip niya ay nakasentro doon sa ideas ng kaaway. Pero pagdating po sa mga succeeding verses, nakasentro na kay God. Amen. Lagi ko narinig kay Ate Che, pagka kami nagkakausap, at bawa napupuno kami ng worry, lagi niyang binabanggit yung salitang, change the channel. Change the channel. Kasi minsan, nakapapunta tayo dun sa channel negative thoughts, alam niyo yun? Pero dito, pag tingnan niyo yung ginawa nung nagsasalita dito sa verses, pinalitan niya yung channel ng kanyang isip. Lumipat siya sa God channel. Lumipat siya sa Jesus channel. Pinreach niya sa kanyang sarili kung sino si Kristo. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, buksan mo ang iyong bibig. Preach to yourself. Iba kang ginagawa, humaharap sa salamin niya, no? Kinakausap niyo sarili, you are blessed. You are favored. Christ is your wisdom. Christ is your joy. Amen? Ang ganda po nung sinabi ni Bert Parsons. Ang sabi niya, don't believe everything you feel. Your emotions are the greatest liars you know. Preach the truth to your emotions, and by the power of the Holy Spirit, the truth will begin to change your emotions. Minsan daw kailangan mong mag-preach sa iyong emosyon. Hindi lahat ng sinasabi ng iyong feelings ay tunay. Feeling mo mahina ka, feeling mo bobo ka, feeling mo wala kang mararating sa buhay, feeling mo hindi ka nayayaman. Those are just emotions. Preach the truth to your emotions, and your emotions will align to the truth. Amen? Amen. Kaya bilang pagtatapos po, nais kong iwan sa inyo ang isang talata. At nawa po ay angkinin natin ang verse na ito. Sabi ng Salmo 16 verse 5, ikaw ang nagpapatatag sa aking kapalaran. Mayroon po tayong kapalaran maganda na inihahanda ang Diyos. Ang sabi ng verse na ito ay matatag. Amen. Amen. Tigit sa lahat, nais ko pong maging pabaon sa inyo. Be reminded of the fact na doon sa cross of Calvary, nagapi na ng diablo ang kaaway. Yung pong works ng devil, natuldukan na sa cross of Calvary. Ang sabi po ng Book of Colossians, ipinarada ang diablo at ipinahiya. Because of the blood of Jesus, the devil has been defeated. Kaya ngayon, ang kaya niya lang gawin, pabulong-bulong na lang sa iyo ng mga lies. That's why dapat alam mo yung truth, alam mo yung gospel. So be reminded of that truth. The devil has been defeated. Amen? Are you all blessed? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Manalangin po tayong lahat. Ngayong umagang ito, kung napukaw ang iyong kalooban, napukaw ang iyong isip sa katotohanan, na tayo'y may kaaway, ngunit talunan. Ngayong umaga, kung napukaw ang iyong kaisipan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kapatid, kilalanin mo siya. Kilalanin mo si Jesus bilang iyong tagapagtanggol. Kilalanin mo si Jesus bilang iyong hari. Haring mananagumpay para sa iyo. Isa po sa paraan o natatanging paraan upang yung pong mga benefits of Calvary na nabanggit natin kanina ay mapapunta sa atin ay ang kilalanin mo ang Panginoong Jesus. Kaya kung sa umagang ito, ikaw ang nanunood sa inyong bahay, hindi mo pa kilala ang Panginoon. Kung sa mga oras na ito, ikaw ay nasa kumunoy ng mga negative thoughts, kapatid, ililigtas ka ng Diyos. Ma-realize mo nawa
na dahil kay Kristo nagapi na ang kaaway at malaya ka na. At ibig ng Diyos ng kalayaan ito ay tanggapin mo sa oras na ito. Kung nais mong tanggapin ang kalayaan ito, sambitin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako dahil sa krus ng Kalbaryo, tinanggap ko ang kalayaan, ang pagwawagi sa gawa ng kaaway. Kaya kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Naniniwala ako na dahil sa iyong dugo sa krus ng Kalbaryo, ako ngayon ay banal. Ako ngayon ay mananagumpay. Ako ngayon ay anak ng Diyos. Ama, tulungan niyo po ako na mapahalagahan ang iyong mga salita. Maging sandata ko ito sa bawat araw. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Lahat po ng tagumpay ay pumalakpak. Magsitayo po tayo. Ihanda po ninyo ang inyong communion elements. Kung buksan, sabay-sabay po natin tatanggapin. Ang ginagawa po nating selebrasyon ng hapag ng Panginoon ay pagulita o paghasadula ng tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo mahigit ng 2,000 taon na nakalilipas. At ito po ang kanyang tagpili na alalahanin po ito, kaya po sa bawat gawain natin, although the centrality of the worship or the centrality of the gospel is the Word of God, ay hindi maaaring ihiwalay natin ang selebrasyon ng hapag ng Panginoon. Atin pong iniaalala ang kanyang tinapos na gawa. Ang tangan po nating tinapay ay nagsisimbolo ng kanyang katawan. Siya po ay nagdusa. Sabi ho ng 1 Peter 2:24, sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Pwede po nating i-appropriate ang kanyang salitang ito na kung ikay may dalang suliranin, kung may dalang kang sakit sa iyong katawan, ito po ay nagpanaala na ang lahat ng bagay na negatibo sa ating buhay o suliranin ay binakasalan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sa iyong pananalig, tayo po ay we were set free. We were healed. Amen. Tagapin po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. I declare that you are healed. Amen. Ang inumin pong ito ay nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon na ito po ang kanyang tipan sa atin na sa minsang paghahandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo ay yung requirement na kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ginawa na niya para sa ating lahat.
tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. In the name of Christ, I declare that you are forgiven. You are greatly forgiven. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Pwede po ba minsan pagpalakpakan natin ang ating Panginoon para sa kanyang mga salita ngayong umaga. At sabihin mo nga sa iyong nasa kanan at nasa iyong kaliwa, si Kristo ang ating pag-asa. Si Kristo ang ating pag-asa. Amen? Kay Kristo lamang. So sa pagkakataon pong ito, tayo po ay bigyan na lang natin ng blessings wave. Yung ating mga nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likod, bago natin banggitin yung ating pangako bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Sa bilang po 3, sabay-sabay po natin itong babanggitin. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Thank you, Lord. Palang umaga po sa alit lahat. Napakaganda po ng mensahe natin sa araw na ito. Talaga pong kailangan natin ngayon sa nangyayari sa mundo ay hope. Kaya dadako na po tayo sa giving. Bakit nga ba tayo dapat magbigay? Paano tayo nagbibigay dahil para tayo makapakinig ng itong mga salita. Maraming minsan maisip natin ba tayo magigiving, wala namang HPM ngayon. Saan ginagamit? Hindi nyo po ba alam na yung mga binibigay nyo? Ayan, ginagamit po sa kuryente, ginagamit natin dito sa church. Sa mga leaflets na ginagamit natin dyan, yung mga sulat. Kaya hindi natin alam, nakakatulong din tayo kahit paano kay Lord. Kaya huwag po tayo mag-aatubiling magbigay. Kung isip po natin wala tayong mabigay, punuin nyo po ang inyong sobre ng inyong oras, ng inyong isip kay Lord, ng inyong panahon, gaya ng ginawa nyo ngayon kahit mabagyo nandito kayo. Napakalaking bagay po kay Lord yun. Bilang pagbibigay natin sa Kanya ng pasasalamat sa binigay niya sa atin. At ang hope po ay napakalaking bagay na dapat natin mga pangawakan dahil sa gaya ng nangyayari sa panahon ngayon. Kaya taas po natin ang ating mga kaloob at ating pong
Dear God, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan niyo na naman kami ng pagkakataon para makapagkaloob sa inyo. Tunay nga pong napakabuti niyo. Sa kabila ng nangyayari, nandito pa rin po yung mga blessings ninyo. Nandito pa rin po kami sa lahat na nangyayari sa mundo. Sa maliit na bagay na aming naipagkakalob sa inyo, napakaliit po nito para maibalik ng pasasalamat. Maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakapagpakaloob, kayo po magbigay sa kanila ng kakayanan at ibigay niyo po sa kanilang kaisipan na napakahalaga ang pagbibigay. Sa inyo po nanggaling ito at sa inyo po na ibinabalik para sa inyong kapurihan. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manalangin po tayo. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be upon you all. In Jesus' name, amen and amen. Our worship service is over. See you next Sunday. Dalawang services na po tayo ulit next Sunday. Pagpalain po kayo.